And chapter 3, verse 11 to 12. Kawikaan, chapter 3, 11 to 12. Okay, hintayin ko po kayo. Kawikaan. Ayan. Okay, nakita na. Tayo ay saglit na basahin ang salita ng Diyos. Chapter 3, 11 to 12. Okay, ating pong dandahanin pagbasa para maunawaan natin. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag maliliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil, sapagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Salamat po, Ama, sa iyong salita sa umagang ito na aming pong pagbulay-bulayan. Pagpalain mo ito sa mga puso namin, O Diyos, na maunawaan namin. Sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen. Okay, so alam natin siguro ninyo ang pamagat. When God corrects His children, kailan ba kinukorek o tinatama ng Diyos ang kanyang mga anak? O kailan ba tinatama ng mga magulang ang kanilang mga anak? Kailan ba pinapalo ng mga anak ng mga magulang? Kailan ba pinapalo? Kailan ba sinasaway ng mga magulang ang kanilang mga anak? Ay talagang living testimony dito sa amin palibot. Araw-araw nagsisigaw yung nanay. Bakit? May hindi ginagawang tama ang mga bata. Ang mensaheng ito ay para din sa pamilya at higit sa lahat, ito ay spiritual na mensahe para sa atin. Tatlong importanteng katanungan na ating pong pagbulay-bulayan. Sabi dito sa English, how does one get into the family of God? Paano ba ikaw nasali sa pamilya ng Diyos o nakasama sa pamilya ng Diyos? Number 2 question, why does God discipline His family? Bakit dinidisiplina ng Diyos ang kanyang pamilya? What delights God about His children? Ano bang kasayahan ng Diyos sa kanyang mga anak? Atin pong isa-isahin ito ngayon at para po ating maunawaan ang mga katanungang ito, ang mensaheng ito sa umagang ito. Una, sabi, how does one get into the family of God? Paano ba nagiging kasama o nakasanib ang tao sa pamilya ng Diyos? Paano ba matawag na si Nonoy ay pamilya Sinado? Anak ni Ganggang, anak ni Ryan? Paano masabi anak? Siyempre, ipinanganak siya ng pamilyang Sinado. Ganun din tayo. Kaya lang, sabi dito, how does one get into the family of God? We are not naturally God's children. Sa una-una pa man, sabi nga, hindi tayo anak talaga ng Diyos. Mga nilikha tayo ng Diyos. Sabi, lahat ng tao, ayon sa Genesis, nilikha ng Diyos. Kaya lamang, katotohanan, hindi lahat ng tao ay mga anak ng Diyos. Kaya minsan may kinukurik ako dito na nagsasalita na lahat tayo anak ng Diyos. Bakit ikaw lang ba biyayaan? Hindi po. Lahat tayo nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat tayo anak ng Diyos. Okay, bakit? Mamaya makikita natin yan, ang katotohanan. Bakit? Sabi dito sa Roma chapter 3:23, lahat ay nagkasala, hindi makaabot sa kalwatian ng Diyos. Unang reason, bakit hindi tayo naturally anak ng Diyos. Makasalanan po tayo. Roma 3:23, you are all sinners. Sabi, lahat tayo nagkasala, hindi nakaabot sa kalwatian ng Diyos. Hindi lang yan. Dahil sa kasalanan, we are by nature God's enemies. Tayo ay kaaway ng Diyos. Dahil sa ating kasalanan. Okay, sabi, number 2,
Sabi kanina, we are not naturally God's children. Number 2, ito yung masarap. Basahin sa Roma 5:8. Basahin po ninyo sa Roma chapter 5, verse 8. Sa Roma chapter 5, verse 8, ito yung sinabi dito. Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Oo, tayo inimi o kaaway ng Diyos. Dahil lahat tayo makasalanan. Chapter 5, verse 8, sabi, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Yan po ang patunay na mahal tayo ng Diyos. Kaya minsan pag may magtanong, mahal ba ako ng Diyos? Basahin po ang Roma chapter 5 verse 8. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo makasalanan pa. Hindi tayo karapat-dapat mahalin, makasalanan po tayo. Pero, sabi, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig dahil mahal niya tayo. Roma chapter 5 verse 8. Mahal niya tayo, kaya pinakita o pinadama ang kanyang pag-ibig sa atin. Si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya nagiging pamilya tayo ng Diyos, nag-reconcile tayo, naging kaibigan tayo ng Diyos dahil sa kamatayan ni Kristo Jesus. Nung hindi pa namatay ang ating Panginoong Hesus, sa Old Testament, siguro kung may panahon kayo, ngayon maraming panahon, magbasa kayo sa Old Testament, gaano kahirap sa Old Testament? Kasi batas. Lahat batas. Makita ka lang sa araw ng pananambahan, ay gagala-gala ka. Ay huhuliin ka. Papatayin. Pero ngayon, nasabi, living by grace tayo. Nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Ang problemang malaki ngayon, dahil nabubuhay tayo sa biyaya o sa grasya ng Diyos, marami namang mananampalataya, abusado sa biyayang pinagkaloob ng Diyos. Samantala nung araw, ang hirap nilang kumilos. Pero ngayon, ang mga manampalataya abusado naman. Pagdating ng linggo, ang linggo ay araw ng Diyos. 6 ibinigay ng Diyos sa atin, 6 na araw, isa lamang ang binigay para sa Diyos. Ngunit dahil ang tao ay abusado, ang araw ng linggo, anong ginagawa? Imbes para sa Diyos, pagdating ng linggo, sabi happy-happy. Mga kalalakihan na may mga alaga ng manok, pagdating ng linggo, saan matatagpuan? Sa bungan. Ang mga babae, linggo lang naman daw sila sama-sama, nasa lamisa, madyungan, ano pang yung tong-ets, bingo. Ngayon ba ay may nagbibingo pa? Mayroon pa bang nagbibingo ngayon o nagtutong-ets lamisa? Sige, pag napicturan kayo, huli kayo. Ngayon ay bawal. Kaya minsan, okay, isipin po ninyo mga kapatid, mga kaibigan, may narinig akong panalangin na sana bumalik na sa dati ang mundo. Bumalik na sana sa dati ang ating panahon, ang ating gawain. Pero kung isipin mo, pag bumalik sa dati, ano ang dati mga ginagawa natin nung hindi pa naka-COVID, walang lockdown? Anong ginagawa natin, karamihan? Yun na nga. Sabi, gala doon, gala dito. Kasi sabi nga, pagising sa umaga, anong ginagawa natin pagising sa umaga? Lalo na kung may pasok. Ang anak, pumapasok ang anak. Sabi nga doon sa kanta ni si Freddy Aguilar, pagising sa umaga, sermon ang almusal. Sinong mga anak na nakakarinig ng sermon ang almusal, pagising sa umaga? Yun ang dati natin. Pagising sa umaga, sermon ang nagsisirmon ang nanay kasi papasok sa school, matagal gumising ang bata. Tayo namang mga nanay, pagkatapos
Saan pupunta? Sa trabaho o saan-saan? Kung minsan sa pagising natin, wala na tayong panahon. Maupo man lang saglit na, Lord, salamat po sa umagang ito, iningatan mo po kami. Kasi busy tayo sa trabaho. Yan po ang dati natin. So, siguro ang panalangin natin ngayon, hindi po yung dati, kundi maging maayos po ang lahat. Magsimula tayo sa kaayusan. Pagkatapos ng COVID na ito, matapos ang lockdown na ito, maging maayos po ang lahat. Hindi po yung pang-sarili lagi ang ating ginagawa. Okay. So, ang sabi ng Biblia, dahil sa kamatayan ni Kristo, tayo ay nag-reconcile. Tayo ay nakasundo sa Diyos. Paano bang isang tao maanib sa pamilya ng Diyos? Sa Juan chapter 3, verse 3 hanggang 7, sa John chapter 3. Okay, sundan po ninyo, basahin ko po. Ito po. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinabi kong ito, malibang ipanganak sa muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghari ng Diyos. Paano may panganak pang muli ang isang tao, matanda na, makakapasok ba siya sa sinapupunan ng kaniyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sumagot naman si Jesus, tandaan mo, ang sinabi kong ito, malibang ang isang tao ay pinanganak sa pamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa inyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Paano makasama ka sa kaharian ng Diyos? Paano ka magiging anak ng Diyos? Sabi, ipanganak kang muli. You must be born again. Sabi dyan sa atin, John 3:3, you must be born again. You cannot see the kingdom of God except you cannot be born again. Kung hindi ka ipanganak na muli, hindi mo makita ang kaharian ng Diyos. Kaya yan ang totoo. Kailangan ipanganak kang muli para magiging anak ka ng Diyos. Sa Juan 1:12, sabi nga, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya yan po ay totoo. Sa Juan 1:12, ang sinong sumampalataya sa Kanya, pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sumampalataya at tumanggap sa Kanya. Ay paano yung hindi maka-Diyos? O hindi kilala ang Diyos? O hindi nanampalataya sa Diyos? Hindi tinanggap si Kristo na bilang tagapagligtas? Anak ba sila ng Diyos? Yung hindi sumampalataya, hindi tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas? Kung unawain natin ang John 1:12, hindi po sila anak ng Diyos. Kasi ang taong tumanggap, sumampalataya kay Kristo, pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. So ang hindi sumampalataya kay Kristo ay hindi mga anak ng Diyos. Kanino sila anak? Sa John chapter 8, 42, 44. Pakibasa nga, Ate Gang. Sabi ko, ikaw na ma-request ko magbasa dito. Sa John chapter 8, 42 hanggang 44. Dalawang pamilya ang pinag-usapan dito. Una, sabi doon sa John 1:12, anak ng Diyos. Pangalawa dito, ang diablo ang inyong ama. Ang taong hindi sumampalataya o walang relasyon sa Diyos o walang Diyos ay hindi anak ng Diyos. So lahat ng tao nilikha ng Diyos pero hindi lahat anak ng Diyos. So maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Yan po ang nagpapatunay. Sa John 1:12, na ang sumampalataya, tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, yan lamang ang binigyan karapatang magiging mga anak ng Diyos. Tumanggap na ba tayo kay Kristo bilang tagapagligtas? Nanampalataya ba tayo na si Kristo ay namatay para sa atin? Kung nanampalataya tayo at tinanggap natin si Kristo, Biblia din na nagsabi na binigyan tayo ng karapatang magiging mga anak ng Diyos. Sabi nga dito sa 44 ng John 8:44, magkaiba ang ugali
ng anak ng Diyos at ang anak ng Diablo. Ang anak ng Diablo, sabi nga dito, pasimula pa lang, ay mamamatay tao na siya. So, masabi natin, ang anak ng Diyos, mayroon ako nakikita sa Facebook na minsan ay aso, pinapalo, pinipilayan. Dahil yun ang kanyang karakter. Isip talaga ay mamamatay. Hindi, walang pinipili. Maging hayop na walang kasalanan, patay. Okay, sabi nga dito, wala sa katotohanan. Kailanman wala sa kanyang katotohanan. Ibig sabihin, puro kasinungalingan. Pag nagsalita siya ng kasinungalingan, ay likas na niyang sinungaling. So, ingat po tayo. Ingat po tayo. Kung tayo ba ay anak ng Diyos. Kung anak tayo ng Diyos, ipapractice po natin ang salitang katotohanan. Sa dahilan, ang pinag-usapan natin sa umagang ito, koreksyon. Pag gumagawa tayong hindi tama, hindi kalugod-lugod sa Diyos, tiyak na palo ang abutin. Sabi nga sa Biblia, sa Old Testament, sa Deuteronomy, pag ikaw ay sumunod, pagpapala. Pag ikaw hindi sumunod, pagpapalo. Saan tayo ngayon? Okay. Bakit dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak? Sa Proverbs chapter 3:12. Balik po tayo doon. Bakit dinidisiplina? Sabi ito, pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan. Tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Bakit? Dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na patuloy tayong mamuhay sa kasalanan. Kaya tayo ay dinidisiplina ng Diyos. Katulad ng mga magulang, ayaw ng mga magulang ng kanilang mga anak ay lumaking luko-luko. O masabi natin, hindi ka nais-nais. So, dinidisiplina ng magulang. Okay, paano tayo dinidisiplina ng magulang ay ng ating Panginoong Diyos? Dinidisiplina tayo sa pamagitan ng mga iba't ibang paraan. Problema, mga pagsubok. Kaya may narinig ako na ang pandemic, ang COVID na ito ay pandemic kasi buong mundo ay isang judgment ng Diyos sa buong mundo. Kasi matagpuan yan sa Numbers 21 na ang pandemic ay hatol ng Diyos sa buong mundo. Kasi ang mundo ay patuloy sa kasalanan. Ang tao patuloy sa kasalanan. Okay, buksan po natin sa Roma chapter 8:28. Sundan po ninyo aking basahin. Roma chapter 8:28. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga minamahal na sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sabi ito, lahat ng bagay ay ginagawa ng Diyos para sa ating ikabubuti. Kung may pagsubok tayong dumating sa ating buhay, tingnan po natin, bakit may pagsubok? Ano ang nagawa ko? Kaya suriin po natin, pag mayroon tayong nagawang hindi tama sa Diyos, ito ay ginawa ng Diyos, ang pagsubok na ito binigay sa atin para sa ating ikabubuti, para tayo ay magising sa ating mga ginagawang hindi tama. Tayo ay magising at tayo ay magbago sa ating mga ginagawa. Kasi nais ng Diyos, hanggang sa kanyang pagbalik, ay sana matagpuan tayong walang kapintasan, sinabi ng Biblia. Kaya may mga pagsubok tayo, dinidisiplina tayo ng Diyos, para sa pagbalik ni Kristo Jesus, matagpuan tayong walang kapintasan. Ayaw ba ninyo? Pagbalik ng ating Panginoong Hesus,
sasalubong tayo sa Kanya. So yan po ang dahilan bakit pinapalo o dinidisiplina ng Diyos ang Kanyang mga anak dahil mahal niya tayo. Tingnan po natin sa Hebreo. Sabi, correcting is evidence that you are in God's family. Sa Hebreo chapter 12, verse 10 hanggang 11. Chapter 12, verse 10 hanggang 11. Basahin ko at masundan po niyo, chapter 10 to 11. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit, pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaan, bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Sabi nga, habang pinapalo ang anak mo, may mga bata, pag pinapalo, tama na mama, hindi na uulit. Kasi, kung may ginagawa siyang bagay na hindi ka nais-nais, pag hindi mo siya pinalo, akala ng bata, okay lang. Mga anak, mga magulang, maalala ko, pag bata, sanggol pa, mga 4 na buwan, na nagsisimula pa, na magsasalita, pag nagmumura yon, tuwang-tuwa ang mga magulang. Kasi bata, may sanggol, may 5 buwan na bata, may 7 buwan na bata, nagsisimula lang pagsasalita, pero ang unang bigkas ay pagmumura, natutuwa ang mga magulang kasi bata. Pero dapat pala, doon pa lang ay madisiplina na. Kasi paglalakihan niya yon. Kasi pag hindi mo sinuway, aba, tama pala yon. Kung ang bata maliit pa, nangungupit na, kung hindi mo sawayin, hanggang paglaki, siguro, ngayon sa kapanahunan, ang kinukupit ng kabataan ngayon, kadalasan ay 5 piso. Noong araw sa panuhunan ng mga anak ko, piso. Pag nakakupit sila ng piso, malaki na yon. Kasi marami nang mabili. Pero ngayon wala na mabili. Pero kung hindi mo madisiplina, pagdating ng malaki na, hindi piso-piso, hindi 5 piso, ang kukupitin sa iyo. At mabuti kung sa iyo lang siya mangukupitin sa ibang tao dahil sanay na. Kaya sabi nga sa Kawikaan 22 verse 6, train up the child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Pag ang bata dinidisiplina habang maliit pa, hindi niya makakalimutan yon. Hanggang sa kanyang paglaki, maalala niya yon. Ay, bawal pala ito. Nung araw, maalala ko, napapalo ako ng mama ko kasi bawal ito. Kaya paglaki niya, hindi niya magagawa yon kasi alam niya bawal. Pero sabi dito sa Biblia, habang dinidisiplina tayo ng Diyos, hindi tayo natutuwa. Sa totoo lang, pagka may matindi kang problema, pagsubok, hindi nakakatuwa. Ang sakit. Maalala ko noon, ako, nangatwiran ako sa Diyos. Panginoon, sinunod ko naman ang iyong kalooban. Nung ako'y dalaga pa, hindi ako basta nag-asawa na hindi kapareho ko na manampalataya. Pero bakit ito nangyari sa akin? Ito ang buhay ko. Pero maraming na-comfort sa akin na ang pagsubok na yan, malampasan mo, pinatulutan ng Diyos yan, kasi ang pagsubok na yan, gagamitin ka ng Diyos para sa gawain niya. Para kung may mga kasalubong ka, makasalamuha ka ng mga pamilyang may ganun sa problema mo, makaka-encourage ka. Dahil ang problema na yan ay nagpagtagumpayan mo. So, totoo po yun mga kapatid. Wala namang problema, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok naman ibibigay sa iyo ng Diyos na hindi mo kaya. Hindi ka naman papaluin ng Diyos na hindi mo kaya. Yung bang sanggol,
O isang taon na gulang na nagkasala para ating tuwirin? Hatawin mo man ng 2 por 2 yan? Hindi, karamihan ng mga bata, ginaganon lang ng mga magulang. So, hindi naman tayo din subukin ng Diyos. Hindi naman tayo papaluin na hindi natin kaya. Pag ikaw ay nasaktan, andiyan na, ang Diyos naman ay handang tutulong sa atin. Handang tumulong sa iyo. Kaya, sabi, hindi tayo natutuwa pag tayo ay dinidisiplina ng Diyos. Pero napakaganda, sabi dito, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Lalaki ka, mapayapa ang iyong buhay. Bakit? Dahil sa disiplina, matuto kang mamuhay ng matuwid. Pero kung hindi ka na disiplina, ay bahala na, matira ang matibay. Pero salamat sa Diyos, sapagkat ang disiplina ay nagiging daan para mapayapa ang ating buhay. Amen ba mga kapatid? Mapayapa ang ating buhay after discipline ng Diyos. Kasi bunga ng disiplina, natuto ka. Yung dati mong ginagawa, hindi mo nagagawin. Kaya mapayapa ang ating... So ang disiplina ay bunga, ay reason, ay dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kaya tayo ay dinidisiplina ng Diyos. Okay, ano naman ang kaligayahan ng Diyos sa atin? Ang kaligayahan ng Diyos sa atin, bilang mga anak niya, yung ikaw ay masunurin. Yung ganti mo sa Diyos. Ganti mo dahil mahal ka ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos, anong ikaganti mo? Kailangang maging masunurin ka. Yun lang. Pagkatapos mo na disiplina, natuto ka, katulad sa mga magulang, nadidisiplina ang anak, natuto, dahil mahal niya ang magulang niya, ang ganti ng mga anak, nagiging masunurin. Hindi naging suwael. Ganon din tayo sa Diyos. Naging masunurin tayo. After ng disiplina, nais ng Diyos, manatutunan tayo, ang magiging masunurin tayo. At tayo ay dapat mayroong matutunan sa mga disiplinang ibinigay ng Diyos o pinaranas ng Diyos. Kasi after discipline ay blessing. Sabi nga, after suffering, blessings. After ng pagsubok, blessings. Yan po ay totoo. After ng pagsubok, after ng napalo ka ng nanay mo, ay mga magulang, yan po totoo. Pagkatapos mapalo yung anak, makita mo yung anak na umiiyak, tapos mamaya mabait na yung anak, wow. Si tatay, dala na ng Jollibee pa uwi, burger, blessing. Kasi naalala niya, napalo yung anak niya, pero nakita niya, ang anak nagiging mabait, pag uwi, may dalang pasalubong. Kaya sabi nga, after suffering, blessing. After correcting, may blessing. Pag tayo ay sumunod sa Diyos. Kung pinalo ka ng Diyos, nag-rebelde ka, ano ang asahan mo? Didamor, palo. Tingnan mo yung bata. Pag ang bata ay pinapalo ng sinturon, pag tumakbo ang bata, damor siyang naaabutan. Pero ang bata, pag yumakap sa tatay o nanay na nagsisinturon, mapapalo pa ba siya? Hindi na. Okay. Paano yun, mga bata? Pag pinalo kayo, huwag kayong tumakbo. Huwag kayong lumayo. Imbes kayo lumayo, tumakbo, yumakap kayo sa tatay ninyo, yumakap kayo sa nanay ninyo nagpapalo. Hindi na kayo papaluin. Bakit? Mapapalo niya yung sarili niya. Ganun lang yun. Kaya si Lilin noon, pag pinapalo, tinuro ko, yakap ka sa daddy mo. Kasi pag lumayo ka, matatamaan ka. Yumakap ka, hindi ka natatamaan. Yan po ito to. Ganun din. Sa Diyos, pag tayo dinidisiplina, pag tayo ay lumayo, damor, masasaktan ka. Kaya balik. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Humingi tayo ng tawad.
kung bakit tayo dinidisiplina ng Diyos. Hindi habang dinidisiplina ka, nagre-rebelde, tulad ng mga bata. Habang pinapalo ng nanay, lumalayas. Napapahamak ang buhay. Ganun din sa ating relasyon sa Diyos. Pag pinapalo tayo ng Diyos, magbalik loob tayo sa Diyos. Humingi tayo ng tawad. Kasi sabi na sa John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, siya ay tapat. At handa siyang magpapatawad sa atin. Papatawarin tayo ng Diyos. Kaya ang sikrito lamang, tayo ay magbalik loob sa Diyos. Humingi ng tawad sa Diyos. Huwag tumakbo, huwag magrebuilde. Kasi pag magrebuilde ka at lumayo sa Diyos, the more kawawa ka. Bakit dinidisiplina tayo? Mahal tayo ng Diyos. Okay, pinakahuli, buksan natin sa Job, chapter 5:17. Sabi dito sa verse 12, sabi ni Job, mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagtutuwid niya sa iyo'y huwag mong ipagdamdam. So, mapalad tayong dinidisiplina ng Diyos. Kasi patunay, mahal tayo ng Diyos. Itong nangyayari sa atin, pag-isipan natin din. Maaring may kasama ito na dinidisiplina tayo ng Diyos bilang mananampalataya. Sabi nga, huwag tayong magrebelde, huwag tayong maghinagpes. Mapalad tayo pag dinidisiplina. Kasi bunga ng disiplina ay kapayapaan sa matuwid na pamumuhay. Lalahanin po natin, pag tayo ay maayos ang pagtanggap natin sa disiplina ng Diyos, pagpapala ang kasi. Salamat po Diyos sa iyong salita. Nagpapaalala po sa amin, bilang mga anak mo, may karapatan po kayo na kami po ay disiplinahin. Kasi marami kaming mga bagay na nakalimutan. Marami kaming bagay na ang aming ginagawa ay hindi kalugod-lugod sa inyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Salamat po sapagkat patunay na mahal mo kami. Sa ganitong panahon nangyayari sa amin na hindi namin kayang unawain kung bakit. Wala kaming ibang kundi magbalik loob sa inyo, hingi ng tawad sapagkat tiyak na mayroon kang hindi nakalugdan sa aming pamumuhay. Kaya pinahintulutan mo ang pandemic ito sa buong mundo, lalo na sa mga mananampalataya na apektado nito. Lord, patawad po Panginoon. Ngunit Lord, salamat kasi during sa correction mo ay andyan ka, minahal mo kami. Hindi mo kami pinapalo na walang pagmamahal. Pinalo mo kami dahil mahal mo kami. Salamat po Ama sa iyong katapatan pagmamahal sa amin. Dalangin namin po na matapos na ang pandemic na ito. Pag natapos na po ito, tulungan mo kami na mumuhay kami na may takot sa inyo, na may paggalang sa inyo. Susunod kami ayon sa iyong kalooban po, Panginoon. Anong dapat namin gawin, O Diyos? Salamat po sapagkat may Diyos kaming buhay na laging nakaalalay sa amin. May mga pagsubok man, mabibigat naman pagsubok, ay may Diyos na nakabantay, nakaalalay sa amin, tumutulong sa amin sa lahat ng pagkakataon. Ito po aming tanging dalangin, papasalamat sa makapangyarihan pangalang Panginoon Hesus. Amen.